Nadadaanan na ng mga motorista ang gumuhong kalsada sa Sarangani. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis at pagkukumpuni sa mga nasirang tulay at kalsada para masiguro na hindi maantal ang biyahe ng mga residente, lalo na sa paghahatid ng relief goods. Si Juan Antonio nakatutok. Mula sa aerial survey na isinagawa ng PVOLTS, makikita kung paano winasak ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Mahalaga ang tulay na nagdurugtong sa kalapit na bayan na Glan. Isa ang bayan ng Glan sa napuruhan ng lindol lalo't napakalapit nito sa epicenter ng lindol. Kita mula sa taas kung paano nagkabiyak-biyak ang iba pang kalsada sa bayan. Nasira rin ang mga bahay at mga pinadapang negosyo. 3 araw matapos ang 7.8 magnitude na lindol, madadaanan na ang mga pangunahing kalsada papasok at palabas ng Glan sa Sarangani. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magpapatuloy ang ahensya na alisin ang mga debris na humarang sa kalsada dahil sa landslide habang magpapatuloy ang rehabilitasyon sa mga nasirang kalsada at mga tulay sa iba pang bahagi ng probinsya. Ito ay para masigurong hindi maaantala ang relief operations ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong umaga, kaninang 7 a.m. nakatanggap ako ng report at as of 7 a.m. today, passable na po ang kalye. One way yung mga ibang parts pero madadaanan na ng mga sasakyan. So makakapasok na ang mga relief goods natin, makakapasok na ang tubig, ang pagkain, ang diesel, at iba pang mga kinakailangan ng mga kababayan natin. Nakatutok na rin ngayon ang DPWH sa pagsasaayos ng iba pang infrastruktura katulad ng St. Elizabeth Hospital na una na ring binisita ng Pangulo. Nasa lumang gusali muna ang mga pasyente ng hospital habang wala pang clearance sa mga otoridad kung pwede nang bumalik sa gusali. Halimbawa, yung St. Elizabeth Hospital na kailangan, lalo na yung mga dialysis patients doon, na lumipat lang sila sa isang lumang building, pipilitin natin na with the help of the owners, ma-assess at ma-clear na rin yung St. Elizabeth. Patuloy din ang inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang paaralan. Kailangan kasing ma-assess kung sasailalim sa rehabilitasyon o ide-demolish na ang mga gusali. Yung 2 eskwelahan na binisita ni Pangulo kapon, yung Acharon High School at yung Jensen National High School, ina-assess na rin, may mga kailangang ayusin lang sa pundasyon. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang klase sa mga apektadong lugar until further notice. Naglabas na rin si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng executive order na nagpapalawig sa emergency protocols hanggang June 17. Juan Antonio, IBC News.